Doon po sa lugar namin sa Project 8, inahangaan ko, hindi, babanggitin ko to hindi upang batikusin o i-criticize ang mga Jehovah's Witnesses. Kasi kikita ko yung sipag talaga nila, no? Kahapon kami ay nagja-jogging at nagwo-walking ni Monique, no? Mahaba, mga 6 kilometers yung aming nilakad. At muli, natunghayan naming dalawa ang mga JW. Grabe yung kanilang zeal. Makikita ko, talagang hinahanap, may mga dala silang pulyeto, cracks, and then talagang inahangad nilang magkaroon ng pakikipag-usap sa mga binabahanginan nila ng pulyeto. Talagang humihinto sila at sinisikap nilang kausapin ang inaabutan nila ng pulyeto, no? Ganito kasi pag sila Hindi ko alam ang dahilan, ang motibasyon nila para ibahagi yung kanilang pinaniniwalaan ng ganong kagazelos, katapang, ano? Sa totoo lang, siyempre alam naman natin na mga JW ay isang kulto. Wala naman silang tunay na mabuting balitang ibinabahagi. Hindi naman si Kristo talaga ang tagapagligtas. Wala namang buhay na walang hanggan para sa kanila. Wala silang talagang tunay na ebanghelyong pwedeng ibahagi. Pero napakasipag nila na ibahagi ang kanilang paniniwala sa mga tao. At yan ang nakikita ko Ang mga Kristiyano kasi ay meron sila ng lahat ng dahilan upang maging masipag na ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Sapagkat sila ang may tunay na mensahe. Nasa kanila ang katotohanan, nasa kanila ang tunay na kaligtasan na ibinabahagi nila sa pamamagitan ni Kristo. Yun yung dapat na makita sa mga Kristiyano. Nung nakaraang linggo, nag-aral tayo dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas at natunghayan natin doon sa huli nating mensahe, binigyan ko ng diin doon na yung motibasyon para sa mga Kristiyano na kanilang iproklama ang ebanghelyo para sa kaligtasan ng mga makasalanan ay dahil ang Diyos ang nagtalaga ng pangangaral o evangelism upang iligtas sa mga makasalanan. Binigyan ko ng diin yon sapagkat kung wala ang pagproklama, pangangaral ng ebanghelyo, walang kaligtasang magaganap. Kailangang marinig, sinabi nga ni Pablo, di ba, doon sa kinote ko last Sunday, Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing the words of Christ. Ang pananampalataya, kailan niya nagsisimula? Kapag narinig niya ang ebanghelyo, ang mga salita ni Kristo, naintindihan niya, tinanggap niya, pinagtiwalaan niya, magkakaroon siya ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kung hindi niya maririnig, hindi magsisimula ang pananampalatayang nagliligtas. Yun po yung makikita natin. Napakaganda kasi dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas at nandito na tayo sa mga huling bahagi ng pagsasara ng sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. At talagang nakakamangha na binigay niya yung dalawang bagay na napakahalaga sa huli na hindi niya isasara ang sulat na ito sa Kolosas na kanyang isinulat mula sa loob ng kulungan sa Roma na hindi niya tinatalakay ang praktikal na usapin ng pananalangin at ng pag-iebanghelyo at pangangaral ng ebanghelyo ni Jesus. At binigyan kong diin sa ating pag-aaral na ang pananalangin ay indispensable o kaya ay isa siyang kinakailangan, hindi pwedeng wala ito sa paraan ng pangangaral o pag-eebanghelyo para sa kaligtasan ng mga makasalanan. At hindi iiwan ni Pablo ang usaping ito para sa kanyang mga sinulatan ng mga mananampalataya. Kaya makikita nating maliwanag ang koneksyon dito na yung ating witness for the gospel of Christ ay nakasalalay siya ng marami, ng may kabigatan doon sa kung paano natin ipinipresenta ang ebanghelyo. Napakahalaga nito.
ang mga Kristiyano ay napakahalaga na yung kanilang dinadalang mensahe ay kaakibat dito ay yung kanilang uri ng pamumuhay. Yun ang makikita natin sa talata nating pag-aaralan sa umagang ito. At kadalasan, sa isang malungkot na dahilan, inire-reject ng mga tao ang ebanghelyo hindi dahil faulty ang gospel, kundi faulty yung mensahero. Nire-refuse nila ang gospel kasi yung nagdadala nito ay hindi nila nakikitaan na karapat-dapat na magdala ng ebanghelyo. Yun yung makikita natin. Doon sa parallel passage niya, ipinangaral yan, o ipinangaral last Sunday ni Pastor Joseph sa Ephesians 5:15-16, doon makikita natin yung context na dahil sinabi niya ang mga huling araw ay masama. The last days, tayo ay nasa huling mga araw. Kaya sinabi niya doon, samantalahin ang pagkakataong mamuhay ng may kabanalan. Mapuno kayo ng banal na Espiritu. Huwag sa kalasingan, yan ay isang kasalanan. Kung hindi kayo'y magsama-sama sa pag-awit sa pagsamba. Yun yung ipinangaral ni Pastor Joseph, ang parallel passage nitong talata natin sa Colosas. Kaya ngayon, ang konteksto naman ng paggamit ni Pablo rito ay ang tungkol sa ating pag-witness, pagbabahagi ng mabuting balita sa mga di mananampalataya. Basahin po natin ang ating talata at muli kong babasahin mula Kapitulo 2 hanggang 6. Sapagkat ito ay isang section na magkakadugtong at mapapansin ninyo ay iisa lamang ang nais tukuyin dito ni Pablo sa pagsasara ng kanyang sulat. Versikulo 2, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat at idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ako'y nakagapos upang ito'y aking maipahayag gaya ng aking nararapat na sabihin, versikulo 5, lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas, na inyong samantalahin ang pagkakataon at ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Manalangin tayo, hingin natin ang tulong muli ng Panginoon sa ating pag-aaral. O Diyos namin, muli tutunghayan namin ang bahaging ito ng iyong salita. At maliban muli na wala ang pagkilos ng banal na Espiritu sa amin, ay walang kabuluhan itong aming pag-aaral. Kaya hinihiling po namin, pinaninikluhod namin sa iyo ngayon. Buksan mo ang muli ang aming mga espiritual na pangunawa upang maintindihan namin ng iyong salita at aming mailapat sa aming mga buhay. Kinukumit po namin ang sandaling ito sa ngalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang mensaheng gusto kong hanguin mula sa talata natin sa umagang ito, na ito, tayong mga mananampalataya ay kinakailangan nating ihayag, iproklama ang ebanghelyo sa mga makasalanan ng mayroong karunungan at sinasamantala ang lahat ng pagkakataon at tunay na gumagamit ng mabiyayang pananalita sa pagbahagi natin ng ebanghelyo. Napakasimple po, We must proclaim the gospel to sinners with wisdom, with all opportunity, and in a speech full of grace. Yun ang ating makikita rito. Now, alam natin ang konteksto. Mula papaalalahanan ko kayo, tulad nung last Sunday, tinignan natin ang pananalangin para ang hiningi ni Pablo sa mga taga-Colosas na panalangin para sa pintuan ng ebanghelyo. Magkaroon siya ng opportunity na maipangaral niya ang ebanghelyo saan man siyang dako at nasa loob siya ng kulungan. Anong kanyang hiningi ang kahilingan na ito? Upang ang paraan ng pangangaral sa pagliligtas ng mga makasalanan ay tunay na gamitin ng Panginoon at ang mga tao'y maligtas.
upang kanyang maiproklama ang ebanghelyo, ang mga katotohanan sa isang matapat at tamang pamamaraan. Yun ang kahilingan niya noon. Kaya indispensable ang pananalangin sa pangangaral sapagkat kinakailangan yon. Dito sa verse 5 and 6 ay mapapansin ninyo, ipinakikita dito ni Pablo sino ang pinagtutuunan ng ating pag-iebanghelyo. Sino o kanino natin ibinabahagi ang mabuting balita na tinawag niya ditong mga outsiders. At nagbigay siya ng 3 imperatives dito, 3 mga utos upang ganapin ang pag-eebanghelyo o ang pagbabahagi ng mabuting balita sa mga nasa labas. Kaya 2 bagay ang gusto kong tunghayan natin. Una, tingnan natin yung pinagtutuunan ng pangangaral ng ebanghelyo, ang tinawag niyang mga nasa labas. At pagkatapos, yung 3 imperatives o yung mga paraan ng pangangaral, sinabi niya, walk in wisdom, redeem the time, let your speech be with grace. So tingnan natin ang ating mga punto. Una, mga puntos na ito. Ang una, tingnan natin yung pinagtutuunan ng ating pangangaral o pagbabahagi ng ebanghelyo ng Panginoon, ang mga nasa labas. Bakit kaya ang ginamit ni Pablo rito ay mga nasa labas? Sino ang mga nasa loob? Yun ang unang tanong. Kung merong nasa labas, merong nasa loob. Alam ninyo, nung panahon ng New Testament times, hanggang ngayon, ang mga Kristiyano tinuturing na nasa labas. Tayo yung mga nasa labas. Noong mga panahong yon, ang mga Kristiyano socially outcast. Sila yung palaging ostracized. Sila yung palaging pine-persecute sapagkat hindi sila namumuhay kagaya ng mundo. Kaya hindi sila belong sa mga society nung panahong yon. Alam naman natin, totoo yun kasi we are pilgrims in this world. Tayo manlalakbay lamang. Our true citizenship, sabi ni Pablo sa Philippians 3:21, is in heaven. Hindi dito. Manlalakbay lang tayo. Totoo naman yun. We are aliens. Kung pwede kong gamitin yung salitang word na alien, alien talaga tayo sa mundong ito. We really do not belong into this world. But we are in this world. So we must live in this world. But we must not conform yung ating isip, yung ating pamumuhay sa mundong ito. Kanya itinuturing na mga outcast ang mga mananampalataya nung mga panahong iyon hanggang ngayon dahil hindi sila kumukonform sa world system. At yan ang makikita natin. Kaya si Pablo, baligtad. Ang sinabi niya ngayon, baligtad. Ang mga outsiders ay yung wala kay Kristo. Yung mga outsiders ay yung mga di mananampalataya. Ang mga insiders ay yung mga nasa loob ng iglesia, yung mga mananampalataya. Yun ang tinatawag niya mga nasa loob, ang komunidad ng iglesia. O sabihin natin, yung mga kabahagi sa kaharian ni Kristo, ang mga mananampalataya, sila yung mga nasa loob, at yung mga di mananampalataya, yun yung mga nasa labas. Kaya nga, di ba, doon sa 1 Corinthians chapter 14, 22 to 25, nandun yung konteksto na nagkakatipon ng iglesia doon sa Colossus. Sinabi, pag may dumating na tagalabas, at bumisita sa inyong pagtitipon, tapos naguluhan sila sa inyong speaking in tongues, tapos may mga nagpo-prophesy, naguluhan sila, ang sasabihin ng mga tagalabas, pag pumunta sa inyong pagtitipon, ay mga nababaliw yung mga yon. Nasisiraan ng bait. Kasi kung ano-ano yung sinasabi na hindi naman maintindihan. Yun ang sinabi ni Pablo doon. So merong mga tagalabas, maaaring bumisita doon sa mga tagaloob. Yun yung makikita natin doon sa bagay na yun. Alam ninyo, bilang Reformed Baptist, tinuturo namin ito sa membership class, naniniwala tayo sa tinatawag nating regenerate membership. Na yung magiging member, sinusuri natin kung talagang sila'y sumasampalataya kay Jesus. Mahalaga yun, sapagkat lahat ng magiging kasapi ng church ay yung mga nasa loob, dapat na nasa loob. Hindi pwedeng mga tagalabas na magiging kasapi ng iglesia, ay sapagkat ang nasa loob ay tanging mga mananampalataya lamang. Alalahanin ninyo, no, yung
sinabi ni Pablo tungkol sa pagdidisiplina doon sa unang Korinto 5, nandun yung isang miyembro na nagkasala ng pangangalo niya at hindi nila dinidisiplina. Kaya sinabi ni Pablo, teka muna, kung yung taong yon hindi nagsisisi sa kanyang kasalanan, dapat nyo silang itapon sa labas. Alisin nyo dyan sila sa loob, sapagkat sa kanilang pamumuhay na immoral, na hindi nagsisisi, hindi sila pwedeng tagaloob. Alisin nyo sila. Put them out. Throw them out from the church kasi hindi sila tagaloob. Kaya maliwanag doon, yung mga Kristiyano ay ang nasa loob, yung mga di mananampalataya ay yung mga nasa labas. Siyempre, sa loob ng church, merong mga professing believers. Kapag ka makikita natin yan na sila'y nagkakasala at hindi nagsisisi, kailangan itiwalag, kailangan alisin sapagkat ang nasa loob ay yung mga tunay na kay Kristo. Kaya nga sinabi ni Juan sa 1 John 2:19, kasama natin sila, pero hindi natin sila kabahagi, hindi sila tunay na taga kasama natin. Kumbaga, nandito sila, pero they do not belong to us. Kaya sila'y umalis. The reason why people leave the church is not because they do not belong to the church, but because they really do not belong to the church. So they go out from the church because they do not belong inside the church. They're not true believers after all. Yun ang makikita natin. So even in the church, there will be pretenders, mga nagpipretend na tagaloob, pero pag lumabas yung tunay na kulay, tagalabas pala. So maliwanag na binibigyan lang ng puntos dito ni Pablo. Ang mga nasa labas ay yung mga hindi mananampalataya. Yung mga nasa loob, sila yung mga kumilala kay Jesus na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sila yung naniniwala na si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao at namatay sa cross bilang kahalili ng mga makasalanan. Si Jesus ang nagbayad ng kanilang kaparusahan doon sa cross nang siya ay nabayubay doon. Ang mga mananampalataya ay nagtitiwala bilang kaisa sa pagkabuhay mamuli ni Kristo. Ang mga mananampalataya ay yung nagtitiwala na meron silang buhay na walang hanggan, na makakasama si Kristo at ang Diyos Ama doon sa kalwalatian magpakailanman. Yun yung mga nasa loob, yung tunay na sumasampalataya kay Kristo, na sila'y namumuhay ng may bagong buhay kay Kristo. Yun yung mga nasa loob. Ngunit, yung mga nasa labas, yung patuloy na tumatanggi kay Kristo. Yung hindi sumasampalataya. Yung hindi tumatanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Pero alalahanin natin mga kapatid, bago tayo napunta sa loob, tagalabas tayo. Sinabi ni Pablo yan sa Efeso 2:12. Tayo'y hiwalay kay Kristo, nasa labas ng tipan ng pangako, walang pag-asa, walang Diyos. Ganyan din tayo noon, tagalabas tayo. Ngunit tayo ay dinala sa loob ni Kristo. Kaya dito, sa Colossians, sa sulat na ito ni Pablo, sa chapter 1, verse 30, anong kalalagayan natin nung wala pa tayo kay Kristo? Tayo'y nasa kadiliman. Ngunit nung tayo'y na kay Kristo na, inilipat na tayo sa kaliwanagan. Nasa loob na tayo ng kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa Matthew 25 and 30, makikita natin dito ang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 25 and verse 30. Sinabi sa atin diyan na at 25 verse 30. Okay? So, at ang aliping walang pakinabang ay itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagkagalit ng mga ngipin. Ito yung paglalarawan na sa isang talinhaga na tumanggi sa ating Panginoong Jesucristo, kaya siya ay itatapon sa labas, outer darkness.
At doon ang picture ng eternal condemnation or damnation. Yung mga taong tumatanggi kay Kristo, ngayon, pagbalik ni Kristo, doon sila lalagi sa walang hanggang lugar ng kaparusahan sa impyerno. Yun ang sinasabi doon ng ating Panginoon. Kaya may mga taong, kung hanggang ngayon ay nananatili silang nasa labas, wala kay Kristo, pagdating ng Panginoong Hesus, yun ang kanilang permanenteng kalalagayan. Wala kay Kristo, malayo kay Kristo. Sinabi nga ng Panginoon sa Sermon on the Mount sa Matthew 7:21-23, maraming lalapit sa Kanya. Hindi ba namin ginawa ito? Hindi ba namin ginawa iyon? Ang sasabihin ng Panginoon, "Depart from me, I never knew you." Pagdating ng paghuhukom, sasabihin niya sa iba, sa maraming mga tao, "Depart from me, I never knew you. You don't belong here." Ikaw ay nasa labas hanggang ngayon, hindi ka tunay na mananampalataya. Yun yung mga outsiders. Kaya mga kapatid, ito yung pinakikita ni Pablo rito. Merong mga nasa labas, mga mananampalataya, merong mga nasa labas na wala pa kay Kristo. Ang kalalagayan nila ay nandoon patungo sa walang hanggang kaparusahan. Yun ang kalalagayan nila. At sinasabi ni Pablo sa mga mga nasa loob na para sa mga tagalapas, ipasok nyo sila hanggat maaari. Huwag niyong hayaan na sila'y mabuli doon sa walang hanggang pagdurusa at nawala kay Kristo. Kailangan nilang marinig ang Ebanghelyo upang sila'y maligtas at sila'y maipasok sa loob. Yun yung sinasabi ni Pablo. All around us, mga kapatid, there are always outsiders who do not believe the Lord Jesus Christ. And they are on the road to hell. If we are not going to do something, if we are not going to tell them of the gospel of salvation, of good news of salvation in Christ, they will not be saved. They will remain in that kind of situation and will become their permanent condition kung hindi sila sasampalataya sa Panginoon. Alam niyo, si Charles Spurgeon, meron siyang sermon sa Luke chapter 14. Ito yung tungkol sa talinhaga ng dakilang piging. Sa sermon na yon ni Spurgeon, ang kanyang title, Divine Sanction, Compel Them to Come In. At yung buong sermon na yon ni Spurgeon, isang oras yon, wala siyang tanging ginawa kung hindi ipinakilala si Jesus na tagapagligtas, na ang mga tao'y patungo sa walang hanggang kaparusahan, kailangan nila sa Jesus. At pilit niyang tunay na sinasabi sa mga tao, pumasok kayo, manampalataya kayo't magsisi, upang kayo'y mapunta sa loob at kayo'y makasama sa malaking piging sa pagbabalik ni Kristo. Compel them to come in. Merong awit sa wikang Ingles na wala tayo dito sa ating awitin, na itong awit na ito ay hango sa sermon ni Spurgeon at sa talata doon sa Luke 14:23. Ganito ang sinabi sa wikang Ingles, compel them to come in. Far too long they have wandered in the darkness of their sin. There is rest at my table. There is peace and joy within. So compel them to come in. And now the King of Heaven plans the supper of the Lamb. We have a special invitation from the great I Am. He bids us to go to every creature, spread the gospel word, go out into the highways to the one who's never heard. Oh, the highways and hedges are so filled with lost and blind. He said, go and bring them, as many as you find, compel them to come in. That should be our attitude, our heart to the outsiders. Do not be content just seeing them on their road to hell. We must, if we could, the best we can, ay iligtas natin sila sa kanilang
na napipintuhong kapahamakan. So brethren, this is the call for us towards the outsiders. And sa sinasabi ni Pablo dito, there are only two kinds of person, those who are outside and those who are inside. Those who believe in the Lord Jesus Christ as their own Lord and Savior, and those who reject the Lord Jesus Christ as their own Lord and Savior. So the question, my friends, ngayon, tagalabas ka ba o tagaloob? May awit yan sa Sunday schools or children. Are you in or out? Pinasasabi lang, isang malaking hamon sa iyan. If Christ is not your Lord and your Savior right now, you are still outside. Even if you go to church every Sunday, even if you read your own Bible, if you still do not believe Christ as your own personal Lord and Savior, you are still outside. And you need to get in by believing the Lord Jesus Christ. Today, meron ka pang opportunity para pumasok, maging tagaloob. Ngunit, darating ang oras, kung mananatili ka sa ganyang kalagayan, magiging permanente mo na yung kalagayan. Wala kay Kristo. Yun ang picture ng walang hanggang lugar ng kapahamakan. Wala si Kristo doon. Wala kang tatabuhang Panginoon na tagapagligtas. His presence is not there for you. You will long for His presence, but He will never be there for you. Ikaw ngayon ay lumapit sa Kanya, humingi ng tawad sa iyong mga sala. Manampalataya sa Kanyang ginawa doon sa cross, na siyang tangi mong pag-asa upang ikaw ay dalhin niya sa loob at hindi Kanya hayaang manatili sa labas. Ang Ebanghelyo ay ibinabahagi sa iyo ngayon. Kung ikaw ay tagalabas, maging tagaloob ka, ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon mismo, huwag mo siyang tanggihan. Yung ikalawang puntos ay merong 3 imperatives sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. At ito yung tinatawag natin na evangelism din, yung paraan ng communicating the gospel. And I explained to you last time that the normal way of proclaiming the gospel is through preaching, the proclamation of the Word of God. So yung 3 bagay, tignan natin dito. Una sa lahat na utos, sinabi dito, walk in wisdom. Lumakad kayo ng may karunungan. Yun ang kanyang sinabi dito. Lumakad kayo ng may karunungan. Napakahalaga nito. Itong mga sinabi ni Pablo na ito, lumakad kayo ng may karunungan tungo sa mga tagalabas, ay kanyang sinasabi ang konteksto ng pangangaral ng Ebanghelyo sa mga tagalabas. Kailangan natin ng karunungan kung papaano natin dadalhin ang Ebanghelyo sa mga tagalabas. Normally, ang kahulugan ng walk or conduct yourselves ay yung paraan ng pamumuhay. Pero dito, sinasabi ni Pablo, specifically, yung paraan ng pamumuhay ay yung ating niluloob sa pakikitungo sa mga nasa labas, sa mga di mananampalataya. It's how we deal and what we say in our dealings with those who are outsiders. At kailangan natin ng karunungan. Ang buhay Kristiyano sa kanyang relasyon sa mga tagalabas, kailangan ito ng karunungan. Kailangan ito ng discernment kung papaano niya aabutin ang mga tagalabas. Yun yung makikita natin dito. So we need discernment, we need wisdom. Papaano natin pakikitunguhan ang mga nasa labas? So wisdom dito, yung karunungan dito, napapaloob dito yung knowledge, the truth na gusto nating ibahagi. But then, how we also tell them of the truth. Paano natin sasabihin sa kanila ang mga katotohanan. Magiging maingat tayo sa pagbabahagi at pagpaproklama ng mabuting balita sa mga tagalabas.
So when we proclaim the gospel to those who are outside, hindi lang natin sinasabi yung mga katotohanan ng ebanghelyo, but how we tell it. Hindi tayo lumilika ng mga kaaway tuwing tayo'y nagbabahagi ng ebanghelyo. Hindi natin sila kinokondena, hindi natin sila pinakikitaan ng masamang ugali at pananalita sa pagbahagi natin ng mabuting balita ni Kristo. So pakikinggan nilang mabuti ang ating ibabahagi kung tayo ay nag-iingat, hindi gumagamit ng mga paraang sila ay iisip na ang dala nating mensahe ay hindi karapat-dapat nilang pakinggan. We are not to make an enemy of those who are outside. We must love them. Love them to the extent that we want them to get in. Yun ang ating niluloob dapat sa mga tagalabas. Hindi tayo nakikipagdebate. Ilan sa inyo na dahil sa inyong zealousness para sa Ebanghelyo, aawayin niyo yung mga ayaw tumanggap kay Jesus. That is not the way. We need wisdom. How to proclaim or share the gospel to those who are outsiders. We must win them lovingly and with winsome words. That is wisdom. Yun yung makikita natin dito sa maraming tumatanggi sa mensahe ng Ebanghelyo, not because the message is faulty, but the messenger is faulty. So, ang mensaheng dala natin, ino-authenticate yan sa nagdadala ng mensahe. They will not listen if you are the kind of person who simply likes to debate, to make an enemy of those who are outsiders. So avoid these things. To have wisdom, pagka iyong ibinahagi ang mabuting balita sa mga nasa labas, avoid arrogance. Huwag kang maging arrogante. Huwag kang maging argumentative, debate. Gusto mo debate. That is now how you win Christ. Wala ka dapat self-righteous attitude, holier than thou attitude, na kinukondem mo sila sa kanilang kalalagayan. But then you lovingly persuade them that as sinners they need Christ to be their Lord and their Savior. Walang self-righteous attitude. Walang condemning attitude. When we share the gospel, we need wisdom, my brethren. Yun ang sinasabi. So, yun yung negative, yung positive. Wisdom simply means we share the gospel with love. We share the gospel with gentleness. We share the gospel with patience. And we share the gospel with clear message of the truth of the gospel. And if you lack wisdom, sabi ni James chapter 1 verse 5, sa konteksto na para maunawaan mo ang maraming pagsubok na dumarating sa iyong buhay, pray for wisdom and you will understand why those trials are happening to you. In the same way dito, sinasabi din sa, if you lack wisdom, you're struggling tungkol sa how you will share the gospel to those who are outsider, pray and that God will give you the wisdom how you will share the gospel to those who are outsiders. And so, and the other means to get wisdom, marinate yourselves in the Word of God. Colossians 3:16, let the Word of God dwell within you richly. That's how we gain wisdom, knowledge, and how we share it. Marinate yourselves with the Word of God. Study it always. And in fact, what you should do, first of all, preach the gospel to yourself first. You may face the mirror, look at yourself, and then preach the gospel to you as a sinner. Tell yourself what Christ has done for you. Tell yourself that you are once a sinner who is bound to hell. Tell yourself that Christ died as your substitute at the cross. Tell them that Christ rose again, and so now you have new life in Him. Tell yourself before the mirror that you are indeed going to the eternal glory in the presence of Christ forever. That is how you are going to clearly tell the message of the gospel to others. How are you going to tell others about the Word of God? First, tell the gospel
to yourself. And so that you can tell others clearly about the gospel of our Lord Jesus Christ. Then, sinabi niya, pangalawang utos, making the most of the opportunity. Yung salitang ginamit diyan, redeeming the time. Tubusin mo, bayaran mo ang oras. Hindi ito tungkol sa time management. Kasi yung ginamit naman na salita dito ay hindi chronos, yung season, month, hour. Hindi yun ang ginamit dito. Iba ang ginamit dito na salita na ang ibig sabihin lang ay opportunity. Do not waste every opportunity. Huwag mong sayangin ang oras sa mga pagkakataon na maaari mong ma-share ang ebanghelyo. Sabi ni Barnes, to buy up, to rescue or recover our time from waste. Do not waste your time. Grab the opportunity when there is an opportunity to share the gospel. Go! Do not waste your time. Kapareho dito sa larawan ng open doors. Nung hiningi ni Pablo yung kahilingan para magkaroon ng magbukas na pintuan para sa Ebanghelyo, it's an opportunity to proclaim the gospel. It is God who opens the door, the opportunity for the gospel. So in the same way dito, sinasabi ni Pablo rito, make the most of the opportunity to share the gospel to those who are outsiders. Seize the moment. Seize the moment in your own situation. Paul was in prison. Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, seize the moment. Share the gospel to others if there is that opportunity. Whoever they are, who are there with you sa iyong sitwasyon na maaaring mahirap, may sakit ka, o may kalagayan kang talagang hindi maayos, at gawin mo pa rin opportunity and seize the moment in your own situation. Like Paul, who is in prison, he seized the moment. And all the Praetorian guards heard the gospel, and many of them got saved. Seize the moment in your school. Is there an opportunity in your school? Is there a time that you should redeem, that you should buy it so that it will not be wasted? Share the gospel. If you have a friend in school, tell them about Christ. If you are a believer, you should seize the moment to share the gospel. Seize the moment in your workplace. Sa trabaho mo, if there is an opportunity, seize the moment. Share Christ to them. Seize the moment to invite people to church, to go with you. And some of you, marahil nakarating sa church, and you heard the gospel preached because somebody brought you to the church. Seize the moment. Well, sometimes, madalas, ito yung sitwasyon. Instead of seizing the moment, meron tayong dumating na mga kaibigan on the Lord's Day. Instead of seizing the moment, let's go to my church. Let's hear the word of God. Where are you going? We are going to the mall. Okay, we'll seize the moment going to the mall. I'll join you in the mall and I'm not going to go to church. Nangyayaring kabaligtaran. So seize every moment. Do not compromise the Lord's Day. If there is an opportunity, even if your friends, binisita ka at niyaya ka sa labas upang gumawa ng iba't ibang mga bagay, seize the moment, invite them to go to church. Seize the moment to share Jesus. When you are in the bus, somebody asks you, are you a Christian? Seize the moment. Somebody asks you, what you believe? Seize the moment. When you are walking along the street, seize the moment. It's somebody walking alongside you and ask about you and about your faith. Seize the moment. Even when you are in a funeral, attending a wake service, something like that, seize the moment. You can share the good news of Christ even in that situation na mourning ang atmosphere. Seize the moment. So dapat tayong maging gospel-driven in our dealings with those who are outsiders. Mga kapatid, seize every moment to tell
people who are outside about the Lord Jesus Christ, but conduct yourselves in wisdom. Be gentle as a dove to bring them in, to compel them to come in, so that they too will no longer be outsiders, but insiders. And the last imperative dito sa text natin is yung, let your speech be with grace. Let your speech always be with grace, as those seasoned with salt. So yung concern ni Pablo rito, yes, you have the opportunity, but then, ganito dapat. Have wisdom in what you say, and now you say them. Ang sinabi niya, kailangan yung mga salita natin when we share the gospel are healing words. Verse 6, speak, let your speech always be with grace. Sinabi ni Pablo sa Ephesians 4:29, kailangan yung mga salita natin nagbibigay ng biyaya sa mga nakikinig. Words that words that give grace to those who hear us. And to speak with grace, ang ibig sabihin lang niyan ay wholesome. We share the gospel, fitting, kind, sensitive, gentle, truthful, loving, and thoughtful words sa mga binabahagi na natin ng Ebanghelyo. So once I attended a funeral or a wake service, and the preacher was like a fire and brimstone, condemning all those who are there who are going to hell. Would anybody listen to that preacher who are making an enemy out of them? But even in that situation, you should be lovingly, patiently pleading for your listeners. Not condemning them, but persuading them to come in, to believe the Lord Jesus Christ. Let our speech always be seasoned with grace. Magdadala ng biyaya sa mga makikinig sa atin. And sinabi niya pa din yung, let it be seasoned with salt. It has to be an effect to those who listen to us when we share the gospel. Alam niyo yung paglalarawan, yung paggamit ng asin, ginagamit yan, preservative, to prevent corruption. Ganon dapat ang ating mga pagsasalita, na magdadala ng healing, magdadala ng, para sa mga kausap natin, na may purifying influence ang ating mga sasabihin sa kanila. Let your speech be like seasoned with salts, na alam din nyo, hindi lang naman para mag-preserve, hindi lang for preservative ang salts. Nakikita natin, season yan nung araw talagang napaka-expensive ng asin. Binibili yan, mahal pa sa bigas. Kasi talagang ginagamit yan para sumarap ang pagkain. Kaya pag sinabi mong seasoned with salts, yung mga pananalita natin magiging palatable, magiging katakam-takam sa mga nakikinig. When you present Christ as though they will say, I like that! I want to eat that. I want to receive that. Ganon tayo maging ka-persuasive sa ating makikipag-usap. Pagdating sa mga nasa labas, speak the gospel with grace, seasoned with salts. Alalahanin nyo, sinabi ng Panginoon sa Matthew 5:16, kayo ang asin ng lupa. Mga mananampalataya na kabilang sa kaharian ni Kristo. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang pakinakabuluhan kung hindi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kaya napakahalagang sanayin natin ang ating sarili to speak like seasoned with salt. Kasi pagka hindi tayo ganun, baka mawala yung panlasa. Ayawan ng mga makikinig yan at magiging wala ng kabuluhan. So that's how we share the gospel na pinakikita sa let your speech be with grace. It's just simply a reminder, an exhortation for all of us when we share the gospel. It should be with grace, seasoned with salt. And then finally,
Sinabi niya, kailangan may kahandaan kayo sa inyong mga sasabihin. Pag may lumapit sa iyo at may nagtanong sa iyo tungkol sa iyong pananampalataya, you should be ready to give an answer. At tinatawag sa theology na apologetics. So readiness what to respond. Sabi niya, so that you will know how you should respond to each person. So, upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa, yung mga nagtatanong. Sinabi ni Pedro sa unang Pedro 3:5, lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran o ng reason, ang tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Again, paano mangyayari yung kahandaan kung ano ang sasabihin natin sa kanila? Soak yourself with the gospel. Marinate yourself with the gospel and the word of God. And again, as I said, the best way to tell the gospel is to others is to tell yourself first of the gospel. Make it a matter of practice. Tell yourself about the gospel so that you will be ready what to say about your hope. Consider these three. Don't waste time. Seize every opportunity for the gospel. But then let your speech be with grace, seasoned with salt. And then be ready always to answer about your hope. My brethren, let's always pray that God will give us grace and equip us with wisdom to proclaim the gospel to those who are outside. Let's win the outsiders to become insiders. Compel them to come in. That is your responsibility. That is why the Great Commission is given to us. Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teach them all that I commanded you. And lo, I am with you always. Tell them about the Lord Jesus Christ. Compel them to come. Okay, will you please examine your own heart? What is your heart to those who are outsiders? Do you have any real love or concern for them? Are you alarmed that millions of people are walking towards that eternal damnation and you are simply sitting, doing nothing, contented? I'm a Christian anyway. But there are millions of people who are going to eternal destruction. Pray to the Lord that He will give you a heart of compassion to the lost, to bring them in. Again, my final challenge to you, mga kaibigan ko na nandito sa ngayong umaga. Or perhaps you are listening diyan sa ating Zoom meeting. And let me just ask you once again and to examine yourself. Examine mo yung sarili mo. Are you an outsider or insider? If you are still outside, please, I beg you, Christ is your only hope. Come to Him right at this moment. Repent and believe Him and you will be saved. And He will bring you in. You will no longer be outsider. Please, I beg you, now is the hour of salvation. Because if you will not do that, tomorrow, you do not know what will happen. And if you die without any hope in Christ, that will be your permanent condition forever in the eternal destruction, condemnation in hell. So I beg you and I pray, please, I compel you to get in so that you will not remain an outsider. Let's pray. Lord, salamat po sa mahamon mo sa amin sa umagang ito. Sa aming mga mananampalataya, itong kabigatan na sinabi ni Apostol Pablo, merong mga nasa labas. Kanya kailangan namin silang dalhin sa loob hanggat maaari. At ito ay sa pamamagitan lamang ng pangangaral, pagbahagi ng iyong ebanghelyo sa kanila. Ngunit dapat namin gawin ito, Panginoon, ng may karunungan na hindi nag-aaksaya ng panahon
at nang may tunay na salitang mapagbiyaya at merong na seasoned with salts. At tulungan mo rin kami na talagang i-marinate namin ang sarili namin sa iyong salita upang alam namin kung anong isasagot namin sa mga magtatanong sa amin. Gawin mo kaming masipag at magkaroon ng kahabagan sa puso namin upang dalhin sa loob ang mga nasa labas pa hanggang ngayon. Sapagkat ito po'y dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen.